Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, September 16, 2024. Yung minomonitor nga po nating low pressure area na nasa eastern section nga po yan ng Aurora, ayon po sa advanced weather forecast ng European Center, ito nga po ay dineclare na nila bilang isang bagyo o tropical depression o mahinang bagyo. Pero po sa ating bagong pag-asa DUST ay ito po ay nasa high risk pa, no? Yung mataas pa ang tsansa na maging bagyo. As of now, sa pag-asa po, ito po isang low pressure area pa lamang. At patuloy nga pong makaka-apekto yan dito nga po sa northern portion ng Palawan, Occidental Mindoro, Aklan, Antique, Negros Occidental. Dito po sa may Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zambales, Zamboanga Peninsula, Bar-MM, Sorsogon, Caraga, Northern Mindanao, Bicol Region, Batangas, southern portion ng Quezon, Bataan at natitirang bahagi ng Visayas. Kasama rin po dyan ang Cagayan at ang Isabela. Dito naman po kasama pa rin po ang Metro Manila, Calabarzon at natitirang bahagi ng Mindanao ay makakaranas nga po ng mga biglaang pagbuhos ng pagulan at iba yung pag-ingat at paganda sa ating mga kababayan dahil posible po tayo makaranas ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Habang yung isang bagyo naman na minomonitor natin sa labas ng Philippine Area of Responsibility, as of now nga po ay mataas pa rin ang tsansa niyan na pumasok ng ating PAR kapag andito na po yan sa eastern section ng Taiwan. Kung sakaling man matutuloy itong makapasok ng ating PAR, ito po ay posibleng maging si Bagyong Helen. Dito po sa ating rain map animation, mamaya nga po alas 8 ng umaga, asahan natin mataas pa rin po ang tsansa ng mga pag-ulan, lalong-lalo na nga po sa may Northern Luzon, Central Luzon, Extreme Northern Luzon, Metro Manila, Bicol Region, Mindoro Provinces, northern portion ng Palawan, dito po sa western section ng Visayas at western section ng Mindanao. Pagdating naman po ng alas 12 ng tanghali mamaya, mataas pa rin po ang tsansa ng mga pag-ulan, kaya iba yung pag-iingat at paghahanda nga po para sa ating mga kababayan. Pagdating naman po ng alas 3 ng hapon, mataas pa rin po ang tsansa ng pag-ulan at dito nga po sa may halos sa buong Palawan ay posibleng makaranas na ng pag-ulan. Western section ng Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Luzon, Extreme Northern Luzon, Central Luzon, Southern Luzon, kasama rin po ang Metro Manila. Pagdating po ng alas 10 ng gabi mamaya, tuloy-tuloy pa rin po mataas ang tsansa ng mga pag-ulan dahil nga po sa sama ng panahon na hinahatak po niyan yung habagat. Dumako na nga tayo sa ating wind map animation kung saan nga itong si posibleng bagyong Hineb, no, ay posible pong dumaan yan dito sa may parte ng Isabela at dito nga po posibleng dalawa yung maging senaryo, no. Posible pong pagtama niyan dyan ay malulusaw yan at magkakaroon ng panibagong sama ng panahon dito sa may parte ng West Philippine Sea. Pero yung isang senaryo naman po, ito po ay pagtama dito sa kalupaan ay hihinayan at tatagos naman po yan dito nga sa may parte ng Ilocos Region. Kaya iba yung paghahanda nga po sa ating mga kababayan dahil nga po hindi man ganun kalakas yung bagyo, ito naman po ay papalakasin naman po niyan yung habagat na magdudulot naman po ng pag-ulan sa ating bansa. At bukod nga po dyan sa ating advanced weather forecast ay marami pa nga pong posibleng sama ng panahon na mabubuo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya mananatili po tayo makakaranas ng masamang panahon dulot nga ng mga posibleng sama pa ng panahon na mabubuo sa ating bansa. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, dito nga po declared na po siya ng European Center bilang isang bagyo. Bukas nga po by September 17, ito nga po ay
ito nga po, nasa western section na nga po ng Ilocos region. At pagdating naman po ng September 18, ito po ay lalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility habang dumaan na nga po itong posibleng si Bagyong Helen. Pagdating naman po ng September 19, dito mapapansin natin patuloy pa rin po niya na hatakin yung habagat. At pagdating naman po ng September 20, magkakaroon tayo ng panibagong sama ng panahon dito nga po sa eastern section ng extreme northern Luzon. Pagdating naman po ng September 21, ito naman po ilalabas din po agad ng ating Philippine Area of Responsibility. At pagdating naman po ng September 22, asahan nga po natin na apektado pa rin po tayo ng habagat. At pagdating po ng September 23, dito nga po mapapansin natin na magkakaroon ng posibleng pagsasalubong ng hangin o ng cold front at magpapaulan po yan sa extreme northern Luzon. By September 24 naman po, asahan natin may mga sama ng panahon na mabubuo dito nga sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At pagdating naman po ng September 25, mababawasan nga po yung mga pag-ulan natin, pero magkakaroon ulit tayo ng panibagong sama ng panahon na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Mamaya magantabay lamang po tayo at maglalabas na naman po ng latest update ng European Center ng alas 11 ng umaga mamaya, no? Possible by 10 AM nakapaglabas na ng panibagong update, kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman nga po natin, no, kung ano nga ba yung magiging posibleng senaryo nitong mga sama ng panahon na ating nakikita sa advanced prediction ng European Center, para po mas makapaghanda po tayo sa anumang dulot nitong mga sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.